Ang inukan sa ilang ipababa nga suspension order. Patungkol po sa nangyaring suspension na ibinigay ng DILG, Secretary Abalos at ng Office of the President kay Gov. Edwin Jubahib ng Davao del Norte. At bago po matapos ang araw ay nagsalita po ito at sinight niya nga ang patungkol sa reklamo na grave abuse of authority and operation na i-final sa kanya ng isang board member, Orly Amet. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng reklamo? Ang inukan sa ilang ipababa nga suspension order, preventive suspension order kanako, gamay ra kayo nga hinungdan. Dili gyud ang ayan sa maong suspension order. Ako ipahibalo sa inyo na kini mahitungod sa sakyanan nga na-issue kang board member Amit o niya gi-recall nako atong November 2022 gipagamit sa engineering human nga gigamit akong gibalik kang board member Amit atong December 2022. 1 month lang ang maong paggamit sa engineering o hangtod karon ang maong sakyanan padayon nga gigamit ni board member Amit. O mao ni ang ilang gihimong ground sa Office of the President na babaan ko order na preventive suspension for 60 days. So yan po mga kababayan po natin, sinabi nga ni Gov. Edwin ang maliit lang umano na dahilan kung bakit binigyan siya nitong 60 days suspension. Ito lang umano ay paggamit ng isang sasakyan, which is rason kung bakit nireklamo siya nitong grave abuse of authority and operation. Ngunit mukhang may nasa likod pa nito. Kasi ayon nga sa mga kaalyado ni Gov. Edwin, ay magkakaroon kasi ng malakihang rally dyan sa Tagum City. Ito po ang hakbang ng Maisog ngayong April 14, which is suportado ni Gov. Edwin, itong si dating Pangulong Digong, at solid na kaalyado po ito. At pumunta mismo dyan itong si Congressman Pantaleon Alvarez para magpahayag ng kanyang suporta dahil lalong-lalo na hindi ito kaalyado ni Pangulong Marcos. At ang tinitingnan po nila mga kababayan, mukhang timing kasi ang reklamo ito is November 2022 pa. So bakit ngayon lang nilabas itong suspension order, which is mukhang timing po sa mangyaring rally para sa hakbang ng Maisog. So ina-analyze po natin, posibleng totoo po yan at posible rin na isa sa mga rason ng pagka-suspension nitong ni Gov, o baka ginamit lang itong issue ito, pero yung mga malalaking issue po na nasa likod ay itong pagbulgar niya nga nitong ayuda scam dahil billion po ang nakukuha ng mga kalaban niya sa politika, kasama nga umano itong si Vice Gov o yung mga kababayan po natin na agad-agad pag labas ng kanyang suspension, agad naman po ay naging acting gobernador agad ng Davao del Norte. So baga, ganoon umano kabilis ang transition ng panggobyerno diyan. So ibig sabihin, sinasabi ng iba, planado umano ang paglabas ng suspension at pag-upo ni Vice Gov bilang gobernador agad, mga kababayan po natin. Alam nyo, ang nangyayaring ito, hindi tuloy natin maiiwasan. So siguro updated kayo sa aking channel noong nangyari po sa Misamis Occidental, kung saan planado din na tinanggal ang mayor at ang kanyang asawa na si Vice Mayor, itong si Mayor Samson Dumanhog at si Evelyn Dumanhog. So kumbaga po mga kababayan po natin, na-inform na, planado na, o sige tanggalin natin to, ikaw susunod ha. So ganun po ang nangyayari dyan mga kababayan po natin, parang sa Misamis Occidental din. Pero kalaunan ay talagang lumabas din ang katotohanan na wala po silang kasalanan at ang mga reklamo na ibinigay sa kanila ay walang katuturan at mukhang hindi nga epektibo ang plano. Nagkaroon po ng pagdinig sa Senado, ngunit kinampihan po ng mga senador ang mga Dumanhog dahil
sobra-sobra po ang pag-abuse ng authority para sila ay pababain sa pwesto. So balik po tayo kay Gov Edwin, mga kababayan po natin. At nagsalita po itong si Congressman Pantaleon na umano ang isang gobernador na nagtatrabaho ng maayos, siya pa ang sinuspindi. Bakit hindi umano sinuspindi itong may issue sa ayuda scam mula sa DSWD? Naku po, mga kababayan po natin. Ganun talaga ang laro ng politika sa ating bansa. Sila ngayon ang nasa pwesto at ang tinutukoy nga posibleng nasa likod umano nito ay ang administrasyong Marcos. Anyway, ang lahat po yan ay ano pa lang, haka-haka dahil wala pang kumpirmado kung totoo po ang sinasabi ng mga taga Davao del Norte. Na ay gobernador na nagserbisyo og tarong sa katawan. Kunya ilang isuspend. Ang problema yun ani, nakita sa ulo diri sa Pilipinas na ang gobernador nahimong balakid sa ilang tiuha ng mga watong manuli sa katawan. So hindi niya na pinangalanan, ano, pero sinabi nga ni Congressman Pantaleon Alvarez na ang nagbigay umano ng decision ay yung ulo ng ating bansa, which is ayan yung letterhead na Office of the President, which is hadlang umano sa kanilang masamang plano, kumbaga. O hindi natin banggitin itong word na sinasabi niya na kawatan. Alam natin mga kababayan, napakalaki pong iskandalo diyan sa Davao del Norte. Nakakapagtaka kung sino pa umano yung walang kaso kahit isang gobernador o walang reklamo sa ombudsman, walang reklamo sa mga pagnanakaw diyan sa Davao del Norte. Abay, siya pa umano ang sinuspindi. At dagdag pa ni Congressman Alvarez, dapat umano kung gusto nila talaga maupo sa pwesto, antay nila kasi halos isang taon na lang magkakaroon na naman ng panibagong eleksyon. Huwag umano madaliin ang pag-upo sa pwesto. Kung nakita nila na ang vice-gobernador sa Davao del Norte kinin si Oyo de Kawat-Uy, nakita nila na kining tawhana Basag na basag po mga kababayan po natin itong Vice Gov, ano, dahil maraming issue yan aliskado kayo na musugot sa ilang suko o magpagamit aron kawatan o pulison ang katawan sa Davao. Mauna, gusto nila isuspend ang atong gobernador o ipuli ang usa kakawatan para himuong gobernador. So i-translate natin mga kababayan dahil purely Bisaya po ang language na ginagamit po ni Congressman Alvarez. Sinuspindi umano itong si Gov Edwin dahil ang ipapalit umano nila ay isang kawatan. Hindi na natin pangalanan base sa kanyang sinabi. Kunya, tanawa wala pa gani masuspindi. Kaya wala man din basero po kayo. Wala sa proseso nilang himo. Kunya, ilan daw i-install dito sa City Hall. So, ang sinabi pa ni Congressman Alvarez ay hindi nga umano natupad ang tamang proseso. Dahil hindi pa nga napareceive umano itong suspension order dahil hindi naman nila na-serve dahil hinara nga ng mga taga-suporta ni Gov Jubahev. Abay, pinaupo na agad bilang gobernador, acting gobernador, itong si Vice Gov Oy. So, ganun umano ang kanilang ginawa. Pero ang namahan, nakawatan po. Nagtuo siya na ang iyang binuhatan sa City Hall, nagipagtangtang ang mga department heads na wala sa proseso. Ang iyang pagtuo na ang gobernador, department heads up, dili magpaisog-isog. Ayaw, musunod pa sa balaod, amoy balaod. Kung gusto mag-gobernador, maghulat ng eleksyon. Na-eleksyon! Dagan lang. Sige, pasagdan na to,
na ang katawan magpupok mag-isa ang ngayon bilang sakunan sa yuko sa pagganan. So, yun nga ang sinasabi po ni Congressman Alvarez, ay translate natin, na umano'y kung gusto talaga nila tumakbo o gusto nila sila yung maging gobernador, antayin nilang nila itong gaganapin na eleksyon. Oh, 'di ba? Kasi kung sino pa umano ang kawatan, siya pa yung pinalit diyan kay Governor Edwin Jubahib. So habang nagsalita naman po itong si Congressman Alvarez, makikita naman po natin sa video na katabi niya po itong si Kuya Gob. Kuya Gob kasi ang tawag nila dyan. Ito po mga kababayan po natin. At napakarami po yung mga taga-suporta. Ang problema nito, kung ganito kabait ang gobernador at galing malapitin sa tao, abay mahirap po ata mangyari yung kagustuhan ng ating gobyerno. Dahil kung titingnan po, dapat ang taong bayan pa rin ang pakikinggan ng DILG, lalong-lalo na po, ay hindi umano sila binigyan ng tamang proseso. Baga, on the spot umano, sinerve agad itong suspension. Ang rason naman po nitong suspension, kaya sinerve agad, mga kababayan po natin, ang sinasabi dito sa suspension ay para hindi na umano maimpluwensyahan ang ginaganap na investigation. So ibig sabihin, kung investigation pa pala, itong sabi nila kasi, ito po okay. There is a great probability that his continuance in the office could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity, the records and other evidence. So yan po yung sinasabi nila. Baka ma-influensyahan nga, in short, ang gaganapin na investigation. So, bakit nila nagawa yung investigation or suspension? Ay active naman si gobernador, pero nagkaroon sila ng investigation. So, ngayon, hindi pa pala tapos ang investigation umano dahil ongoing pa po. Kasi ang final na mangyayari yan, mga kababayan po natin, kung mapapatunayan na may paglabag kasi itong si gobernador, ay posibleng sibakin po siya sa kanyang tungkulin bilang gobernador. Which is, yan kasi ang nangyari po, mga kababayan po natin, para sa kaalaman ng lahat, ang nangyari po sa Mexico, Pampanga, kung saan napatunayan na itong si Mayor Tomang ay nagkamali at ang may ginawang pag-aabuso sa kanyang tungkulin sa kanyang pwesto, agad po siyang sinibak. So, ang ipinalit doon ay yung Vice Mayor. So, ito rin ang mangyayari, posible mangyayari kay Vice Gob kung sakaling talagang iipitin siya at tutuhanan itong mangyaring investigation, magkakaroon ng personalan galing mismo sa Office of the President, pwede rin po siya matanggal at ang papalit sa kanya on the spot ay ang Vice Gobernador. So yan po muna yung ating update, mga kababayan, para sa karagdagang update, lalo na po sa mga solid taga-suporta po ng mga Duterte. Kasi ito po ay hindi lang issue ni Vice Gob Konektado kasi ito sa mga Duterte, lalo na po kay Vice President at kay dating Pangulong Digong at ang gaganaping rally para sa hakbang ng Maisog ngayong April 14. So linggo na po yan. So iniisip nila posibleng may connection po yan, mga kababayan po natin, o baka nagkataon lang. Anyway, malalaman naman natin yan, ilalabas naman ang katotohanan. Yan muna yung ating update. Para sa inyong komento, opinion, libre po, mga kababayan po natin, basher man o positibo, walang problema. Maraming salamat po.